Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw Thursday, August 14, 2025. Nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility si Goryeo pero meron tayong mga bagong low pressure na imomonitor na posibleng lumabas ngayong linggo. Bukod dyan, patuloy pa rin ang epekto ng southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng bansa kaya asahan ang mga pag-ulan sa ilang rehiyon. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. So nasa labas na nga ng Philippine Area of Responsibility ang severe tropical storm Pudol na dati ay si Goryeo. Ayon sa datos mula sa Pag-asa, ngayong umaga ang sentro nito ay matatagpuan sa layong 650 kilometers sa hilagang kanluran ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hanging umaabot sa 95 kilometers per hour, malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot sa 160 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 35 kilometers kada oras. Para sa forecast weather conditions, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Ilocos Region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Bulacan at Davao Oriental. Dulot ito ng southwest monsoon na maaaring magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa lalo na kung magpapatuloy ang katamtaman hanggang malakas na buhos ng ulan. Sa nalalabing bahagi ng bansa naman ay bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorm dulot ng localized thunderstorm. Mag-ingat pa rin dahil posible ang biglaang pagbaha o landslide kapag malakas ang ulan kahit panandalian lamang. Para sa lagay ng hangin at karagatan sa Luzon ay inaasahang katamtaman ng hangin mula timog kanluran hanggang timog silangan na may katamtamang taas ng alon na aabot mula 1.5 to 2.5 meters. Sa Visayas at Mindanao naman, mahina hanggang katamtaman ng hangin mula timog kanluran na may banayad hanggang katamtamang taas ng alon na mula 0.6 to 1.5 meters. Para sa latest tropical cyclone threat potential update na nilabas ng Pag-asa kahapon, sa week 1 mula August 13 hanggang August 19, nananatiling nasa loob ng TMD area ang tropical cyclone Goryeo o Pudol at inaasahan niya mas lalakas pa habang patungo sa southeastern China area. Bukod dito, inaasahan din ang paglitaw ng dalawang tropical cyclone like vortex sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pareho itong may mababang tsansa na maging ganap na bagyo. Ang tropical cyclone like vortex number 1 ay posibleng mabuo malapit sa silangang bahagi ng Luzon at inaasahang kikilos patungong silangang Taiwan. Samantalang ang tropical cyclone like vortex number 2 o low pressure ay posibleng mabuo sa West Philippine Sea at kikilos patungong Hainan at Vietnam area sa week 1. Para naman sa week 2 mula August 20 hanggang August 26, ayon sa model forecast, may dalawang tropical cyclone like vortex ulit na posibleng mabuo sa loob ng PAR. At kapwa may mababang tsansa na maging ganap na bagyo. Ang low pressure number 3 ay inaasahang mabubuo sa silangang boundary ng PAR at kikilos patungong northern Luzon. At ang low pressure number 4 naman ay posibleng mabuo sa hilagang kanlurang boundary ng PAR at kikilos patungong Hainan at Vietnam area sa week 2. Kung sisilipin natin itong mga to gamit ang mga international weather model like GFS, makikita natin yung mga low pressure na yan na lalabas at posibleng maging bagyo. Pero ang kagandahan, hindi ito direktang maglalandfall sa bansa. However, posibleng palakasin ito ang habagat. Marami pang pwedeng magbago sa mga low pressure na ito, kaya't mahalaga ang patuloy na pag-monitor at pagantabay sa mga susunod na ulat ng panahon dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok at huwag kalimutang mag-ingat ngayong tag-ulan.